Sa bahay na ito, ang mga nakatira hindi magkakamag-anak. Sila ay ilan lamang sa mga kababayan natin na umuupa ng maliit na espasyo para may matulugan habang nag-a-apply bilang OFW. Pupunta tayo doon sa isang bahay sa tabi ng OWA na nagsisilbing transient house para sa mga OFW na naghihintay pa ng mga papeles nila para sa abroad. Tao po! Hi, ma'am. Gusto po. Mabuti po. Kayo po si... Arcely Amado. Pero hindi ka taga rito talaga? Hindi. Taga Mindanao ka. Gaano ka nakatagal dito? Magto 2 months na. Nagulat ako dun sa kwento niya. Kasi sabi ko, kung nag-aayos lang naman ng papeles, siguro mga 3 days, 5 days, 1 week lang at the most, titira dun sa transient house. Kaya nga transient house kasi pansamantala. Lalo akong nagulat nung sinabi niya na 2 weeks lang daw siya sa abroad. So, lumalabas na mas matagal pa siyang nanirahan doon sa transient house kesa doon sa kanyang pinagtatrabahuhan sa abroad. Nalaman ko na taong 2006 pa nang unang sumabak sa pangingibang bayan bilang household service worker si Arcely sa Kuwait. Nitong taon, sa Hong Kong naman siya na destino. Pero naging mapait ang kanyang kapalaran. Pagdating ko naman ng Hong Kong, hindi ko akalain 2 weeks lang ako ng amo ko. Na-terminate agad ako dahil 2:00 ng gabi na yun. Nag-ihi lang ako doon sa banyo. Hindi ko alam yung amo ko, gising pala siya. Bigla lang akong lumabas sa kwarto ay sa CR. Nakalimutan ko talagang maghugas ng kamay yun. Pagising ng amo ko, kinatok yung kwarto ko. Sinabi sa akin kung naghugas ba ako ng kamay. Inamin ko naman talaga hindi ako nakahugas ng kamay. Yung kinabukasan, dinalan niya ako sa agency. Yun, bigla na lang ako pinaano ng ticket. Ang binigay lang sa akin man salary, saka yung ticket. Kaya ngayon, tumutuloy siya sa transient house habang naghihintay na mabigyan uli ng trabaho ng agency. Gaano kalaki naman yung kwarto na yan? Tingnan nga natin. Puro mga babae lang kayo. Puro lang babae. Dito po, ma'am. Ganyan po kami makahiga. Kasya kayo dito? Oo, kasya. Umakyat ako, dinala kami dun sa taas. Sabi ko, ilan po ang kwarto dito? Isa lang daw. Sabi ko, ilan ang OFW? Ngayon, meron kaming 12. Tapos pagpasok ko dun sa loob, may kwarto, tapos may mga patong-patong na mga mattress. Imagine, sa isang kutsyon, 2 taong nagsisiksikan. Yung isang queen size na bed, 4 sila na nakahiga doon. Wala ka ng malakaran, puro kama na lang siya talaga. Tapos, paano yung mga cabinet-cabinet ninyo? Ito ang sa inyo. Sa iyo to. Hindi, sa amin na lahat. 5 pa lang kami dun sa loob ng kwarto. May isang electric fan, pero hindi niya talaga masakop yung mabigyan ng lamig yung buong kwarto. Ang init-init. Ini-imagine ko na lang paano pa kapag 12 silang natutulog doon. Ayos na rin po, affordable naman kasi 100. May bed ka na, libre na tubig, ganun. So parang mura na rin yan, 100. Siyempre wala namang 50 pesos na tirahan ngayon. Yun nga lang talaga medyo masikip kung nasanay ka na may sarili kang kwarto sa probinsya. Pero okay lang. Tuwing gabi kapag kumpleto na ang mga transient, kanya-kanya na silang pwesto sa 4 na kama. At sa pagsapit ng umaga, ang iba sa kanila parang mga estudyanteng naghahanda sa pagpasok. Maaga kami gumigising dahil may OWA, may training sa OWA. Nagigising kami mga 6 o'clock. Umpisa lang maligo, mag-almusal.
Pero si Arcely, isang araw na namang mananatili sa transient house. Isang araw ulit na wala sa piling ng kanyang anak na nasa magulang niya ngayon sa Iligan. Yung anak ko 6 years old, tapos ngayon, grade 1 na siya. Kaya iyan ang inan ko kasi single mom lang ako. Ako lang sumikap talaga para makatulong naman. Mabigyan kong magandang kinabukasan yung anak ko. At kahit nga 2 buwan na si Arcely sa Maynila, pinipili pa rin niyang dito manatili. Umaasa pa rin ng magandang kapalaran sa ibang bansa.